Alamat ng sapatos. Noong unang panahon, mayroong isang bayan na lahat ng mga tao ay nakapaa habang naglalaro, nagtatrabaho, at naglalakad. May nag-imbento ng isang proteksyon para sa paa at ito ay nakatulong sa marami. Isang araw, naglalaro ang mga bata sa labas ng bahay. Takbo rito, takbo roon. Pabigla, nauntog ang isang bata sa isang babae na humahawak ng isang florera. Nahulog ng babae nito at nabasag. Mamaya, dumating ang isang bata at naapakan niya. Nagsimula ang bata sa pagrereklamo. Aray, ang sakit talaga! Ang batang ito ay nangangalang Bob. Talagang sawa na siya ng nakapaa araw-araw. Pagdating sa bahay niya, siya ay muling nagreklamo. Ayoko na nakapa kahit kailan. Ayoko na talaga. Palagi akong nasusugatan. Palaging nadadapa sa mabatong lupa at kahit ano pang katulad nito. Pagkatapos ng pagtatampo niya, dumating ang tatay niya. Ano nangyari, anak? Kasi tay, naglalaro ako sa may kalsada. Tapos di ko nakita na may isang basag na florera. Dapat, pag naglalaro ka sa may kalsada, tumingin ka muna kung saan ka tatapak. Paano ako titingin sa tinatapakan ko kung naglalaro ako? Anong klaseng tanong yan? Di titingin ka sa baba. Nagtampo na lang si Bob at umakyat sa kanyang silid. Sa gabing iyon, nag-isip si Bob ng isang paraan kung paano magproproteksyonan ang kanyang paa habang naglalaro. Naisip niya na lagyan ng abaka sa ilalim ng kanyang paa na may taling dayami. Pero nasira ang abaka dahil sa kakakalagkad ng kanyang paa habang naglalakad. Sinubukan niyang gumamit ng niyog bilang pamproteksyon pero madulas ito masyado. Naisip niyang gumamit ng dahon para takpan ang paa at gumamit ng goma para sa ibaba ng paa. Ngunit napunit ang mga dahon paghabi niya. Ano ba pwedeng matigas at hindi madaling masira na komportable? Tumingin siya sa labas ng kanyang bintana at nakita niya ang isang malaking puno at naisip niya ang kahoy para sa bagong imbensyon niya. Araw-araw, pagkatapos maglaro kasama ng mga kaibigan niya, inuukit niya ang kahoy. Ginawa niya ito pagkatapos ng ilang araw. Sa araw ng pagtatapos, subukan niyang isuot ang kanyang imbensyon. Tamang-tama sa sukat ng paa niya. Paglabas niya, lahat ng taong bayan ay nakatingin sa kanya. Nagsimula silang makipagbulungan sa isa't isa. Ano ba ito? Bagong kasuotan? Ano ang kahalagahan ba nito? Buong araw, lahat ng taong bayan ay nakikipag-usap tungkol sa bagong imbensyon gawa ni Bob. Maya-maya, nakita ni Bob ang kanyang dalawang kabarkada niya, si Bogart at si Bobby. Lumaki ang kanilang mga mata nang makita ang kanyang imbensyon. Ano ba yan? Ito ang aking inbensyon. Ito ang proteksyon sa sarili mong pa. Talagang sawa na ako sa nakapa. Kaya ginawa ko to. Tumahimik lang muna sila at pagkatapos ng ilang segundo, tumawa sila ng tumawa. Wala silang pakialam. Kawawa si Bob, walang naniniwala sa kanya na pwede nitong makatulong sa lahat. Nang susunod na araw, hindi siya makalabas sa kanyang bahay dahil sa kanyang matinding kahihiyan. Habang dumadaan si Bobby at Bogart sa bahay ni Bob, napansin ni Bob na nagsasalita sila ng masama tungkol sa kanya. Tignan mo nga yung batang yan. Sinayang niya ang kanyang oras para lamang gumawa ng walang kwentang imbensyon niya. Talagang dapat siyang manatili sa bahay. Si Bobby at Bogart ay pumapasyal sa bulubundukin. Pabigla, naapakin ni Bogart ang mga tinik ng rosas at bigla siyang hinimatay. Nag-aalala si Bobby sa kanyang kaibigan. Pumasok si Bob at itinama niya ang mga pagkakamali ng kanyang kaibigan.
Sabi ko sa iyo eh. Ito ang nangyayari kapag hindi ka nakinig sa akin. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ang ibang bata na tularan silang tatlong nakasuot na nasabing impensyon. Napansin ng tambayan na nangyari nito. Bakit ba nila sinusunod ang mga batang nakasuot ng kakaibang bagay na yon? Baka dahil ito nangyari kay Bogart. Kailangan din natin ng proteksyon katulad niyan! Ang buong tambayan ay nagpunta sa bahay ni Bob para humingi ng kanyang imbensyon. Tinanggap ni Bob ang pakiusap ng taong bayan at sinimulan na niyang gumawa nito. Pagkatapos ng ilang araw, inisip ni Bob na gumawa ng pangalan para sa kanyang imbensyon. Paano kung ang pangalan nito ay sapato? Pagkatapos ng pangalanan ang kanyang imbensyon, marami na ang tao ang pumupunta sa kanya at bumibili sa kanya. Hindi nagtagal, yumaman siya dahil sa kanyang imbensyon tinawag na sapatos.